Yes, malakas ka sa akin. Okay, so ganito ang style, Miss even this one I'm gonna share with you. Huwag mo sabihin na lang nag-share ako, ha? Apa. Okay, this one, I'm gonna share with you yung planning tool. Okay, ito ginagamit ko kasi to um, starting beginning of the year, kahit kunwari yung client, nag-start pa lang Mm. yung client, basta Apa. tinuturo ko na to. Alam mo naman yung 8%, right? Yes po, 40%, apa. hindi BMB at saka BMBE. So, ganito gagawin mo sa client mo. Okay, usap mo siya, ma'am or sir, ano po yung projected sales nyo? 'Di ba? For Mm. for the period, teka, hanapin ko lang medyo. O, ito lang tayo, yan. Nakikita mo ba yung screen ko? Ayan. Apa, apa. Okay. Mhm. So, ito, for example, sabihin niya sa'yo, kaya nag-start siya ng June, basta hindi pa siya nakaka-file ng 1701Q at hindi pa niya na-elect doon yung ano yung pipiliin. Maganda tong analysis. Ha? Apa. So, kunwari Mm. sabihin niya, sabihin natin January, hindi pa nagpa-file ng 1701Q. Tandaan mo yun na, hindi pa nagpa-file ng 1701Q, hindi ka pa nakaka-elect ng um, hindi ka pa nakaka-elect ng tax rate. Okay? Pero Mhm, mhm. pag yan nakapag-file na sila, by default, itemize yan. Alright? By Apa, default, apa. itemize yan. Swerte na lang siya kung BMBE siya. Wala siyang tax. Mhm. Itemize din ang BMBE, pero hindi siya exempt. Exempted siya from income tax, pero hindi sa business tax. Okay? Tingnan mo, ganito yan. So sabihin niya, miss, 1.2 ako. O, ilatag mo siyang 1.2 rito, may column ka for 8, for, bibigay ko to sa'yo, huwag ka mag-alala ha. Bibigyan Ah, kita, sige pa. oo, Sige pa. kasama to. Tama, daming freebie, di ba? Makakatulong to sa'yo. O 1.2, for example, sinabi niya, dito ka sa 8%. Una mo itanong sa kanya, ma'am, kayo po ba employed? O sabihin niya, employed ako. Pag employed siya, wag mo siyang lalagyan ng 250. Regardless kung ang compensation lang niya 10,000, hindi mo pa rin siya bibigyan ng 250. Yan ang sabi sa batas. Hindi ko na, basta yun ang sabi ha. Pero kung totally hindi siya employed, subject siya for deduction ng 250. Gets? Tandaan mo yon. Ah, okay, okay po. I-share ko. Paano ma'am, ganito, meron kasi akong freelancer, yung parang ano siya, sa ibang bansa yung ano niya, Oo, yung tama. Tama. Wala siya. 250, may less 250 yun ma'am. Yes, may 250 siya. Ah, okay po. Oh, alam ko yan, yung nasa ibang bansa, tas dollar, di ba? Oo, tapos Oo. ano lang, nagsisend lang sa kanya ng pera. Oo, oo, oo. Tapos sasabihin naman niya sa'yo kung magkano yung ano niya dyan eh. Di ba? 250. O sige. Apa, apa. Pero siya, yung freelancer na yun, hindi siya employed ha. Wala siyang Pag, compensation income ha. yun lang ma'am, yung nasa ibang bansa lang yung kanya. Okay na yon, okay na yon. Basta hindi Pero siya, pag employed ma'am, bawal lagyan ng 250. yes, bawal. Ah, Yes. okay po, sige Okay. po. Sabihin natin hindi siya employed. O, so 250 siya, di ba? Tapos, ang kukunin mo na lang dyan, yung taxable income, ito naka 8%. I-multiply mo na siya dito. 950 times 8%. Mhm, mhm. Yan na yung babayaran niya for the entire year. 76,000. Yes, 76,000 siya. Ito naman sinabi ko, kasi kung employed siya, ang basis naman nito yung 1.2 times 8%. So, Mm-mm. 76,000. So, ang suggestion ko nga ba sa freelancer, pag freelancer, 8% ay paggamit mo. Lalakasan ko lang boss ko dahil umuulan na baka hindi mo ako marinig. Ha, sabihan mo ako kung Ah, hindi mo sige ako pa. marinig. So, Apa, kung apa. 8% ang inelect niya, my dear, pag 8% ang inelect niya dyan, wala na siyang babayaran business tax na 3%. Get? Mhm, mhm. Apa, Tapos, yung 2551Q. oo, pero kung halimbawa sa COR niya, anong nakikita mo? Excel ko pa rin? Apa, apa. Na ano, Naka, yung profile na po ng EBIR. nakikita mo EBIR form? Apa, apa. Oh, pinapakita ko lang dito na kunwari 8% ang inelect niya pero sa 2303 and meron siya nakitang 2551 doon kasi baka magka-open case siya, magpa-file ka pa rin ito. Zero nga lang. Ay, Ha? pag walang nakita ma'am dun sa COR, hindi Huwag ko ka siya lang mag-file. pailan. Wag ka mag-file. Pag wala ka nakita sa COR, wag ka mag-file ng 2551Q. Kasi may instances na kahit nilagay niya na sa 1901 niya na 8% siya, may mga BIR na naglalagay ng 2551Q doon. Mhm, mhm. Okay? So, Apa, apa. yung head doon na nagde-decide. So, naglalagay siya ng 2551Q. So,
ngayon, para hindi ka mag-open case yung client mo, mag-file ka pa rin 2551Q, tandaan mo, lagyan mo to ng 8%. Yan o. Pag Apo. kinlik mo yung 8%, pagdating mo dito, hindi ka makaka-drop down kasi nga zero. Save mo na lang siya and validate and then print. Ganun ang gagawin mo ha, para hindi Tapos isa-submit ko na rin po. Yes, I-submit. sasubmit mo. So, kung quarterly yan, dalawa isasubmit mo. Yung 1701Q at saka yung 2551Q. 2551Q. Kung halimbawa nasa COR yon. Pero kung wala siya sa COR, yung 1701Q lang. Oo. Oo. Gets mo? Apo. Okay, good. So, nandiyan pa lang tayo sa 8% ha. Siyempre, iisipin niya, so ang babayaran ko pala annually, nagpa-planning pa lang tayo para ipakita ko sa'yo, 76 pala siya. Yung OSD naman, 40% ito ng optional deduction. So, 40% ng 1.2, 720. Tapos yung 720, dito ko titingin sa graduated. Apo. Graduated tax ha. So, yan, makukuha mo niya, no? Ito, hindi ko naman to in-automate para makita mo rin yung thought process. So, kung sa 720 siya, between 400 to 800, so, kukunin mo dito yung, ito na, naka-default na siya na 22,500. Tapos, yung excess lang ng 400, 20%. So, andito yung formula. So, ito, excess ng 400, sabi niya kasi 400 is 20%. Kaya ang babayaran niya for income tax, ha? For income tax, 86,500. Pero as kung OSD ang pinili niya, magbabayad pa siya ng business tax na 3%, right? Apo. Ang total niyang babayaran is 122. 122,500. Yun, ma'am, yun pong 64,000 from 720, yung 20%, ano po? Oo. Apo, sige This is po. annual ha. We're doing planning. Apa. Planning tayo para Apa. at least alam mo, mas mataas ba to, mas mababa. So namimili ka na. Itong itemize sige po. naman, ang itemize medyo, ito kasi, okay, bago pumunta ng itemize, itong 8% and 40%, ang kagandahan dito, wala ka nang gagawing financial statements. Okay? Magpapasa ka lang, sasubmit mo yon at the end of the year, wala kang isasubmit na financial statements. Iba na lang ang storya nito. Kunwari, meron kang pangalan dito. Meron kang 2307 na natanggap. Of course, may gagawin 2307, right? Pag salimbawa, ma'am, sa 2307, di ba, quarterly yun binibigay ng client ng ano nila. Oo. Ano yun, ma'am? Pwedeng i-yearly ko ng deduction yun? Ang suggestion, actually pwede naman eh. May gumagawa ng ganon. Practically speaking, may gumagawang ganon. Kasi a-annualize mo naman siya eh. Pwede mo sabihin. Kasi ma'am, late na po kasi minsan binibigay. Yes, pwede naman siyang ganon. Pero kung halimbawa, for example, first quarter, di ba anong coverage ng first quarter? Di ba January to January to March, di ba? Apo. So, tandaan mo, kung di kunwari, January to March yan, di ba? Tapos ito, April to June, di ba? April to June, apo. Tapos July to September. Apo. Tapos to October to December. Ang filing kasi nito, kung hindi mo maalala kung ano yung kailan ng filing, tandaan mo lang yung acronym naman. Sige po. Yung man na yan, ibig sabihin yan, boy, hindi, joke lang. Ang ibig sabihin yan, ito, May. Pag single proprietor to, 45 days. Iba pag corporate, May 15, August 15, November 15, di ba? Ito, April 15. Ha? This is for single proprietor. Iba naman yung iba naman pag corporate, 60 days. Okay? So, yun mangyayari. So, normally, kung nakatanggap halimbawa, di ba gumagawa ka na halimbawa ng June, yung second quarter, wala pa yung 2307. Dumating pa siya ng halimbawa, sabihin natin, dito tayo sa second quarter, sige. Gumagawa ka, di ba, August yan. August siyempre, excited ka, gusto mo nang di ka ma-stress, gumawa ka ng August 1, di ba? Kasi August 15 ang deadline, di ba? Nakatanggap kayo August 10, nung 2307, itatanong mo sa akin, i-amend ko ba? Sagot ko, wag na. Ihabol mo hindi. Ihabol na lang sa sunod na lang. Yes. Ihabol mo na lang. Basta i-reflect mo yung 2307 niya. Ha? Saan ko po siya i-reflect, ma'am? Yung 2307, yung pag gumawa ka ng pag nagbayad, ito, for example, ito, 1701Q.
So, kunwari, ito yung first quarter niya. Meron siyang 2307. I-reflect mo doon sa quarter dito. Dyan po, i-ano ko dyan sa Oh, ano. pag gumawa ka dito ng quarter, set ko to ha. Hindi ko alam kung nakikita mo ba yung yung EBIR form? Apo, yung 2551Q. O, sige. Okay. Para hindi na ako nag-ano. Pag gumawa ka dito ng quarter form, 1701Q, 1701Q, yan. Fill up mo siya. Kaya importante, gumawa ka rin ng, yan, dito mo siya ilalagay, yung 2307 na natanggap mo. Opo, yung number 58A. Yes, oo, ganun ang gagawin mo. Yes? Lahat ng ano ma'am, lahat ng natanggap kong 237 doon ko ilagay. Yes. Pero Sige po. importante din na meron kang ganitong parang worksheet. Sige po ma'am. Hindi lang yung parang, ito, Apo. nasa planning tool pa tayo eh. Pero yun, medyo umadvance ka ng tanong, dapat na meron kang ganitong worksheet. Kunwari Sige po. individual. Kasi mas magandang may Excel ka dahil kung ano nandito, i-check mo, tama ba yung lagay ko roon sa EBIR form? Check yun eh. Hindi ka pa din, wag kang didiretso dito sa EBIR na wala kang Excel. Sige ma'am, sige Ganun ma'am. ang style yun. O doon mo na tayo dito. So, nagawa ka dyan, 8%, 40%. So, ito, wala tong income statement o wala tong financial. Basta magsasabit ka lang dito ng income tax form. Kung may 2307, magsasubmit ka ng 2307. I-upload mo siya sa tinatawag na EAFS. Hindi ko ituturo yun. Apo, EBIR lang naman ako ma'am. Wala akong Makakarating ka EFPS. hindi, EBIR ka nga. Pero pag nakatanggap ka ng 2307, kailangan mo siyang ipasok kasi attachment yan, right? Apo, Attachment yan, hindi ka mag-stop dyan sa 2307. Yung 2307 na yan, iaano mo pa yan, ia-alpha mo. Alpha list pa siya ma'am? Oo, i-alpha list mo siya. Kasi Hindi pa naman ako marunong noon. Ay, paano kaya to? Sa sunod ma'am, tuturuan mo ulit ako. Hindi ganito ha. I have a video tutorial. Meron po kayo ma'am. Yes, ito siya kasi alam kong ano siya hold on tingnan ko ha. Alam ko kasi magiging challenge yung mga teka lang ha, papakita ko siya sa'yo. Sige po. It will be a challenge. Kaya share ko siya. Share. Saan na ba yung i-share ko? Ito. Okay, nakikita mo ba yung screen ko? Ito, attention. Itong screen ko to, so, pag pumunta ka dyan, makikita mo yan. Okay? Ito yung tinuturo ko, pakinggan mo yan dyan. Tapos, meron akong course. Yung course ko is, kunwari, 8% ka. Kunwari ito sa mga business owner to. Ano yung mga gagawin mo? Sinulat ko na dyan kung ano yung mga steps. Pag-register. Sige yung, po. kunwari nakatanggap ka ng 2307, paano mo siya i-fill out, paano mo siya isa-south reporting, paano mo upload sa EAFS. Meron akong ganon. Isang paano ko ba sasabihin? Isang package na to. Kaya ang presyo nito is 1,599. Iba ang presyo ko pag BMBE kasi ang BMBE meron akong financial na dito na ang halaga nito 10,000. Okay po. Okay, ito naman din, nagbigay rin ako ng Excel pag nagbo-bookkeep. So, ayun ang presyo niya, 1,599. Ngayon, yung sinasabi kong mga tax form sa'yo, meron din ako rito mga tax form paano i-fill out ang yan, monthly, 0619, tsaka F, BMBE, yung 1701 purely 8%. So, yan. So, yun yung mga ano niyan. Yan yung mga sinasabi ko, yung man acronym, kunwari 1701Q, paano siya fill upan. Apo. 45 days. Okay, meron sa EAFS, kung purely, paano kung meron na siyang 2307, ayan na, isa-south mo na siya. Sinulat ko, nakaano na siya dito, nakalatag na siya. Oo nga, yun taan. 550 po yun pag ano po. Malinis, latag na siya. Tapos,
Alam mo sa totoo lang, sa dami nating ginagawa, makakalimutan mong gawin 'to kasi quarterly, right? So ito, Opo. hindi ito naman, 'pag nag-enroll ka sa course ko, balik-balikan mo lang 'to. Kasi puwede unlimited ang punta ro'n, eh. Mhm, mhm. Yan yung puwede mong kunin. So mamimili ka nga diyan kung purely siya o kung mix siya. Itemize, ito naman. Kasi kung may itemize, in-explain ko kasi yung mga ano ba yung valid itemized deduction. Pero kung 8% lang siya, ganyan siya. O ito, Mhm, hindi ko pa mhm. nagagawa yung iba. Mahirap gawin eh. Yung iba eh. Pag may 2316 naman siya, ito rin yon. So may Hmm, exception ako. mhm. So iba marami pa dyan kasi hindi ko pa nagagawa yung ano, yung BMB iba rin. Iba, madami-dami rin fill up sa BMBE. Pag annual. Tsaka, yan. Wala naman, as of now, ma'am, wala pa akong DMBA. Yung BMB kasi required yun. Ganito siya. Ganito ko siya ilalatag sa'yo, Miss Ah, Yulisa. sige po. Apo, apo. So, you have to decide. So, at least binigyan kita dito ng run through. May planning tool ka din, ganyan. Wala pa ako ritong corp ha, kasi individual muna to. Yung corp medyo, di pa ako tapos sa VAT eh, kasi kailangan malagyan to ng VAT eh. Tsaka yung Opo, system opo. 04, Eh, C, yung mga corp ko naman, ma'am, is ano sila, ma'am? Non-VAT? o non-VAT nga sila, ang tanong naman, ano ba sila? Ano, itemize? In-itemize ko nung nakaraan, ma'am. In-itemize mo yung corp na yon. So, Oh, pero ano po yun, ma'am? Yung pa, ang ano nila is apartment. Maliit lang naman ang kita. kung apartment yun, ba't mo in-itemize? Di sana ginawa mo na lang, ano, 8% para hindi ka mag-submit ng financial statement. Ano, ma'am, eh, nung tawag na, yun kasi ang sinundan ko nung ano niya eh, nagawa. Yung gumawa, gagawa ka ng financial Mm, statement niyan, Yulisa. opo. Opo. Oo nga po, yung sa corp. O, sa corp. Bakit siya corp? One-person corporation? Hindi, ano si corporation talaga, ano, non-VAT siya, pero corporation. Then, ano siya eh, Place Inc., yung palang ganon. Parang Ano? apartment. Saan mo nakuha yung client na yan? Dito po, sa amin lang po din. Sige. So, yun yung ano ko, suggestion ko. So, ito, very important. I'm sharing again my screen. Very important to na malaman mo, ito may 8% ako, may 40%. Ito, this is annual. Meron ditong itemize na hindi BMBE. Okay? So, yung Mm. pag-itemize, yung cost of sales, syempre, dapat alam mo yan. Sa apartment, walang cost of sales, pero yung maintenance, dapat na minus yun doon. Pero dapat Di, supported by di ba income. ma'am, yung repair and maintenance at saka yung direct na inaano sa apartment, yun ang cost of sales nila. Yes, ano yung inaanong yon? Kunwari, nililinis yung apartment, nagbabayad kayo sa Opo, meter, may yung resibo. mga aircon, pinaayos ang aircon. Yes, dapat may resibo. Yes, that's correct. That's direct. So, kung i-itemize yun, that's direct. So, yun. So, sales, less yung cost of sales or revenue. May gross profit ka, may operating expense. Saan pumapasok operating expenses? Yung binabayad sa'yo. Right? Opo. Yun. So, yun, may taxable income. Ito naman, graduated din. So, ito titingnan mo. Kung gagawa ka, kasi kung ikaw, para makita ng client mo na very, updated ka sa tax, at least mailalatag mo sa kanila yan. Kung nag-itemize kayo this year, pwede mo naman i-take sa kanya ng, at hindi pa siya 3 million, pwede mo naman ibigay sa kanya 8% eh. Tingnan mo ha, Ka- sa Kahit itemize, ano siya, ma'am, kahit sole prop siya, ma'am, tapos hindi po siya professional, pwede siya mag 8%. for corporation, Hindi siya ano, hindi siya sole prop ba, proprietor. Sole prop siya, kaso hindi siya professional, pwede mag 8%. sole prop siya, oo, Akala ko ang intindi ko po kasi pag prop lang. hindi. Ano, yung Bakit yung mga professional lang ang, Hindi. Bakit ang mga online seller, hindi mga professional yun, napunta sila sa 8%? okay. Pwede pala yun, no? Oo, O pwede sige, yun. ma'am, opo, opo. Alam mo, mas madadalian ka niya kaysa gumawa ka ng itemize. Maniwala ka sa akin. Kaya nga, kasi anuhin mo pa yung resibo kung ano Oo. talaga, kung VAT din yung Ah, nagresibo. hindi. Yung resibong bat okay lang yun. Basta hindi ka lang batable. Ikaw ang hindi dapat batable. Yung client, yung, Ako dapat, ma'am. Okay oo, lang VAT, non-VAT yung kanyang okay lang resibo. yung mga natanggap niya resibong non-bat or bat. Basta ikaw hindi ka batable. Kasi pag ikaw ang batable, yung client mo ang batable, may gagawin ka ng bat. Magwa-VAT relief ka Opo. na.
Get? Kaya nga po. Opo, Mahirap ang opo. VAT. Totoo lang. So, yan. So, may itemize ka. Graduated din ang gagamitin. Ang pinagkaiba lang dito sa itemize, gagawa ka ng financial. At mahirap gumawa ng financial. Yun na nga, ma'am. Yun yung gusto kong matutunan eh, yung financial statement. Hindi, paano ko ba siya sasabihin? Mahirap siya explain, hindi siya pwedeng isang araw. Actually, talagang ano Ah, siya, hindi siya pwedeng, kasama na po doon, ma'am, yung mga, yun 'di ba, pag yung purely talaga yung ITR na may mga attachment, kasama na rin doon ang ano nyo sa akin noon pag halimbawang paturo ako sa inyo. yung sa ano, iba kasing rate yun, matagal yun. Mahirap ang financial statement eh. Oh. Sa totoo lang, pag itinuro ko sa feeling ko, nakikinig ka sa akin, pero feeling ko, sorry ha, I'll be honest, ayoko tang anuhan, ayoko mag-take advantage siya, hindi mo siya makukuha. Mahirap siya. Mm. Masyado siyang Mahirap siya, ma'am. oo, hindi ako nagbibiro, masyado siyang technical. May tuturo ko sa iyo ang tax kasi straightforward lang to. O sabihin ko, pag itong amount niyan, i-multiply mo siya dito, ito lang hindi mo. Pero kung gagawa ka ng financial statement, ang gumagawa talaga niyan accountant. Hindi pwedeng, no offense Meta, bookkeeper pwede, pero yung pag ginawa mo yung financial statement, ibibigay mo sa BIR. Kailangan accountant Opo. talaga. Accountant Accountant talaga, ma'am. Accountant talaga kasi yung pag gumawa siya ng financial statement, titingnan niya yung income tax eh. Dapat yung amount na nilagay mo sa income tax return, nagbabangga siya sa financial statement. At ang financial statement, gagawa ka para ng mga tinatawag mga notes. Bakit yan ang ginawa mong revenue? Bakit ganyan ang maraming notes, yung marami kang isusulat. Magsasite pa ng revenue regulation doon. Ang Kaya nga pinakamahirap sa po. financial statement, magsasite ka sa income tax, which is mahirap gawin. Kung Mhm. hindi ka rin lang accountant na CPA, actually, yung ibang CPA nga rin, hindi alam gawin yun eh. Ako kasi may Opo. background ako sa audit. Opo, Gumagawa opo. kami niyan. So, naiintindihan ko siya. Tsaka nag-handle din ako ng companies. Nagbabasa ako Opo. ng notes. Kaya alam ko ilalagay ko. Pero I don't think with the others na minsan yung CPA pag walang exposure. Nothing against kasi kumbaga minsan specialized siya, right? Parang sa Opo, opo. doktor, kung masakit ang tiyan mo, di ka man pupunta sa cardiologist, di ba? Tiyan ang masakit sa'yo eh, hindi, di ba? Hindi naman puso. Mhm. Parang ganun din to. Hindi, parang Opo, ganun din opo. dito. Okay, yung mga nag-offer na, sige, magbubookkeep kami. Okay lang yan. O gagawa ng, ito lang ang risky sa part ng business owner. Nagbubookkeep kayo, tapos sila ang, magpa-file ng tax. Yung iba, hindi nagpapaturo. Basta ano lang natutunan, pero binavalidate ba nilang tama yun? Yun ang mahirap pag hindi. Basta, sige, nagbigay ka sa akin ng sales, i-itemize ko. Pero meron pa palang option para maging bundle rate. Makakatipid pa. Tingnan mo ha, kung in-itemize mo siya, ang binayaran ng client, 128,000 for the year. Kung in 8% lang siya, babayaran lang 676. 70, opo. Oo nga po, ano. Diba? Tapos, wala ka pang Pero ma'am, payment. ma'am, may tanong ako kasi di next year, i-apply ko na sila ng 8% kung Yes. gusto ko, halimbawa, ganun. Oo. Sa 1701 pa lang, dito pa lang, kung 1701 to, minsan mauna yung 1701 o kaya yung 2551Q eh. Diyan pa lang ilagay mo Opo. na 8%. Dito pa lang ilagay mo na 8%. Kasi pag hindi mo inilag ang 8% sa umpisa, hindi mo na magagamit. Dito pa lang. Kasi Okay po. mas unang mapafile mo ang 2551Q kaysa sa 1701. Kasi ang 2551Q, di ba, 25th day on the Mhm. end of the close of the quarter. Kunwari, January, February, March. April 25, dapat mag-submit ka, right? Dito pa lang, Mhm. kung next year, first quarter, i-elect mo ng 8. 2551Q pala, i-elect mo na. So, kung mag-elect ako niyan, ma'am, wala pa rin, wala silang babayaran dyan. Zero yan. Kung 8%, yes, zero. Opo, doon kami magkaano sa 1701Q. Ano po? Yes, doon kayo magbabayad sa 1701Q na may 8% ng sales nila. Okay. Pwede Diba? pala yun, ma'am. Akala ko professional lang ang pwedeng ilagay dyan. No, freelancing, Broker, online. ma'am, mga broker, di ba, professional yon? Yes, yung broker, kunwari yung ma-insurance, Mhm. agent. Hindi, Oh, realty. ano yung nakukuha, ano income sa realty? Commission. Commission, pwede, 8%. 8% po yan. Basta, Yulisa, hindi siya sa lalagpas ng 3M, ha? Ah. Tandaan mo yon. Pag lumagpas na siya ng 3M, wala siyang karapatan mag 8%. Sige po, ma'am. Yun ang ano Pwede dyan, po. dapat hindi lumagpas ng 3 million yung annual revenue niya. Kasi Opo, batable na opo. yan eh.
mapupunta na siya dito sa itemize. Kunwari, akala nyo hindi lalagpas ha, nandun na kayo sa November. Di ba, kunwari November, 2.9 million. At December, nag 3.1. Ay, lahat ngayon, mapupunta, sa annual, mag-optional na kayo. Tapos lahat ng binaya nyo dito, i-reflect nyo na siya dun sa annual. Hmm. Actually, yeah, madaming if then sa tax. Ganun siya. So, Sige kung po, hindi ma'am. pa yun lang ang sabihin ko sa'yo, kahit anong income, basta business income, ha? Business income. Basta hindi siya lumagpas, kunwari, ito lang, tool lang yan eh. Basta hindi na siya lumagpas, 8%. Okay? Ngayon, kung merong, ito, nag-BMBE. Ang BMBE kasi, exempted siya from paying income tax. O sabihin natin 1.2 million. Yung inano natin dyan. Pero dahil exempted siya sa income tax at yung BMBE na yon, meron din siyang, pwede rin naman BMBE siya, tapos merong compensation, okay lang yun kasi babayaran niya yung BMBE. Pero ito rin BMBE na owner na to, marunong siyang gumawa ng financial statement, marunong, alam niya gawin. Pwede niya piliin to kasi alam mo, 36 ang babayad niya over 76. Gagawa siya ng financial itemize kasi alam naman niya gawin eh. Ano yun ha, Opo. judgmental lang. Basta alam niyang gawin, hindi siya mag-hire, 36,000. Eh kung mag-hire siya, sabihin na natin 10,000. Kasi ang pag gumagawa ng financial statement, pinakamababa ang 10. Okay? Opo, opo. Yung Opo. totoo ha, pag may nag-alok ng 5 below, medyo nagdududa ako. Marunong ba bahala na siya. Hindi ko alam. Ay, ganun. Ay, oo, pag nag-offer na, sige, kahit 2,000, bayaran mo ako. Medyo nakakakaba yun. For the sake na magsasabit kang financial, tapos magbabayad ka na 2,000, medyo nakakakaba yun eh. Naku, paano niya kaya gagawin yung financial ko? So, minsan pa nagtipid Opo. ka, pag nakita pa ni BIR, nagsabit ng financial statement, hindi ka pa bumabangga dito sa income tax. Eh, malaki pa penalty nun. Malaki pa. Opo. Oo. So, ito, kunwari, itong sample na to, maalam siya gumawa ng financial statement, alam niya gagawin niya sa income tax return niya, 36,000. O kunwari, hindi siya maalam, pero may nakita siyang 10,000 yung babayaran niya, 46 over 76. O, pupunta pa rin ako sa BNB kasi wala na akong babayarang income tax yan kasi yun nga Ma'am, exemption ma'am, ko. may tanong ako, dun sa Oh, BMBA na yan, anong ano para magiging ano ka, BMBA? okay. Ang BMBE, ang requirements niya, syempre you're into trading. Yung mga online, pwede rin yan mag-BMBE. Tapos nag-apply sila sa DTI ng BMBE, right? So, in terms of Mm. paying, ito yung tinatawag kasi nilang 3% OSD. May iniisip ko, bakit may sinasabing 3%? Kasi baka, kunwari sa BIR din, ano ma'am, ano po ba ang magandang bayaran ko? Yung, 8% po ba o 3%? Ito kasi yun eh, 8% and 3%. Pag 3% Opo. ka kasi, ang assumption ng BMBE ka. Babayaran mo lang talaga 3%. Pero hindi sinabi nung nagsabi sa'yo na, ma'am, alam ka ba gumawa ng financial statement kasi gagawa ka ng financial statement. Alam mo yun? Mm. At dapat Opo, opo. nag-apply ka bilang BNB. Hindi basta feel mo lang magbigay ng 3%, yun lang i-apply mo. Pag nahuli ni BIR na hindi ka pala approved for BNB, 3% lang binayad mo, ang laki ng penalty mo, hindi ka nagpa-file for income tax. Okay po. So, even yung the way how it was presented din na ano ba 8% ba 3%, minsan ano doon may catch doon eh, kaya hindi ko sinasabi ang 3% kasi nakakaawa doon sa taong mag mag yung taxpayer na akala niya 3% lang siya. Kaya may nagsabi sa akin Opo. 3%. Sabi ko, alam ba yung sinasabi mong 3%? In-explain ba yan sa'yo? Sabi po ng BIR 3%. Oo nga. Sinabi ni BIR, pero aside yan, alam mo pa ba yung gagawin mo? Yun nga, magpo-file akong 3%. Ini-insist niya, alam niyang 3%. Sabi ko, oo, 3%. Pero alam mo ba, na pag 3% ka, dapat nag-apply ka for BMBE. Alam mo ba, pag 3% ka, maggagawa ka ng financial statement. Alam mo ba, syempre, doon siya nakanga, hindi niya maalala. Ay, may ganun pa. Oo, yun nga yun eh. Kaya ayoko sabihin yung 3% OST kasi meron yung catch. Kaya kung ako, Opo. kasi nalalakihan sila sa 8 versus sa 3. Oo, sige. Pero yun nga, 3%, gagawa ka ng financial statement, gagawa ka ng income tax return na detalyado, marunong ka bang gumawa ng paggagawa mo yun eh, 10,000 minimum. 10 ha. Pag may nag-offer below 10, 5, ganyan, siguro maaring naaawa sa'yo or something. Pero hindi ko alam yung competency nung gagawa. Hindi ko yun mabavouch. Okay po. Mahirap gumawa ng financial statement. Sa totoo lang. Mahirap. Hindi siya kaya ng isang upuan. Kaya nga po eh. Yun ka ang gusto kong matutunan din sana eh. Hindi ko siya maituturo sa'yo ng ganun eh. Madami yun eh. Totoo lang. Opo. Notes pa lang,
sasakit na yung ulo mo. Hindi ako ng ano ha, pero sinasabi ko lang yung Okay lang po, realidad. opo, opo, Oo, yung opo, realidad sinasabi ko sa'yo, ganun opo. So ito, I would suggest, pag may mga client ka, freelancer, online selling, ganyan, at wag mo na silang pag-awain ng financial statement, 8% mo na, basta hindi lalagpas ng 3M. Sige po, ma'am. Ano na gawin mo? Basta hindi ngayon, yung ginawa mo ng realty na corporation, ano pa yon? Meron pa tinatawag na NOLCO, hindi ko alam kung familiar ka sa NOLCO. Pag Ano po yun, ma'am? Pag net loss operating carry over, pag loss sila, paano mo siya i-entradahan sa libro? Mahirap ang corporation, Yulisa. Meron tinatawag na NOLCO, may tinatawag na MCIT, Sige po. may RC na tinatawag. May ganyan. So, medyo madugo-dugo to, masakit sa ulo aralin. Pero sinasabi ko lang sa'yo. So, this one, for single proprietor, I could give to you this tool, this one, and this one, na parang message, ano ka lang. I hope hindi to nakalink. O, ika-ano ko na lang siya. Para meron ka lang guide. Okay? Opo, opo. Kaya ito may mga note ako, file and submit 1701A, mag-pay. Nagagawa kasi ako ng video, o yan, tapos itong gagawin mo, tapos may 2307 pa, tapos isi-save mo via PDF kasi i-upload mo siya sa EAFS. So may video kasi akong ganyan. Yun ang nilagay ko sa course. Lahat na doon Opo. para hindi ka na totally nalilito. Tsaka may babalikan ka. Opo. Yun ang akin. So ito yung planning, may planning, I can give this to you. Ito, tapos even this one, para may mag-guide ka. And even our recording. But if you'd like to avail, ito nga, sinasabi ko, you have to choose. Ano yung sa'yo? Nakikita mo ba tong pinapakita ko regarding dun sa mga tax? Opo, opo. Oo. Mamimili ka rito. Anong tax form ang gusto mo? Kunwari may mix ka. I think dapat mong kunin dito yung kasi kung hindi sabi mo sa akin hindi ka maalam doon sa 2307 yung may i-upload ka pa. Ang suggestion ko rito 1701Q 1701Q 8% mix with 2307 1701Q compensation 2307 plus 2316 dito ka sa form 13 may 2307 may South. Yan. Yung EAFS. Kailan, ma'am, halimbawa, yung kailan yung iba magpapaturo sa'yo, pwedeng makisabay na lang po ako. Pwede yung ganun, ma'am. Hindi ko alam kung papayag sila kasi ano yun eh. Baka may Gusto nila one-on-one talaga. Oo. Minsan Hmm. ayaw nilang pumayag yung iba. Kasi merong nadidiscuss minsan during the call na mga sensitive information na ayaw nilang malalaman ng makakarinig. Kaya minsan one-on-one talaga. Okay, okay. So sana maintindihan mo kasi parang ay hindi magagalit yung ano eh. Opo, opo. Yun ano, ma'am, ang ibig ko sabihin, parang may class ka ba na Ah, maraming ano? kung magkakaroon ako ng class, hindi ko pa na ano ngayon yan eh. Medyo mahirap kasi gawing class to eh. Mhm, mhm. Oo, kasi yung iba, hindi ko alam, iniisip ko nga eh, nakakabit ako sa Facebook. Sabi ko, with that amount, paano kaya tinuturo yung, baka high level lang, ganito yung discussion. Pero kasi dito sa aking course, pag papapasukin Opo. kita dun sa platform, tapos alam mo na yung gagawin mo, ito yung sinasabi ko. Kasi for example, ito Mhm. kukunin mo yan, 8%, dun tayo ha sa 8%, kasi siguro marami, pati ito sa freelancing, actually pinakamahirap ko nga ginawa yung sa freelancing, ito eh, yung services, tax compliance, Mhm. kaya lang ito kasi sa freelancing walang 2307 yan. Pero pag nagkaroon, pwede rin, di ba? So, Mhm, mhm. hindi ko alam kung saan ka pwede dito kung kukunin mo ba itong at least may idea ka ha. Hindi ka rin dito, ito maganda rin itong ano na to, package na to. So, alam mo na yung magda-download ka ng offline EBR forms, ORUS, EAFS, Alpha List, data entry. Yung sinasabi mo hindi alam mo, tinuro ko siya dito. O tapos i-fill up Hmm. form ng 2551Q sa 1701. Tapos kung meron ba siyang 2307, anong gagawin mo? So, magsa-south reporting ka. Pag nagawa mo yan, paano mo siya i-upload sa EAFS? Kasi ginagawa yan eh. O, yung ito Mhm, yun. mhm. Ito yung pwede sa'yo. Promo.
promo 1, 8%. At kung marami yan, pwede mo i-apply dito, kung halimbawa next time, next year, yung yung renta, pwede yun dito. Opo. O, 'di ba? Tapos yung mga lessee, nagbigay ng 2307 sa inyo kung nag-rent kasi maaaring magbibigay yan eh, pambabawas na yun. So magagamit nyo to. Yung iba hindi magagamit kasi kung inventory, wala ka naman inventory. Tapos kung may hawak kang online seller, may inventory reporting yan. So ito meron akong tinuro dyan. Opo. So andyan na siya. Ito nga lang introductory to, baaring umano siya. Yun yung sa akin. Sige ma'am, sasabihan po kita pag gusto kong magpaano sa iyo niyan. Oo, at least yan, yung meron nga akong narinig na feedback. Maayos po pala itong pagkalatag nyo. Kasi ang kinuha naman niya is, ang kinuha naman niya kasi bookkeeping. Sabi ko, sige sa bookkeeping, meron din ako dyan. Tinuro ko yan. Na merong Excel, tapos makaka-come up na ng financial statement yun. Basta basic lang ha. Pero sa Opo, bookkeeping, opo. bookkeeping lang yon, walang tax yun. Kaya ang price Ah. is, Ang yun lang. ma'am, ang gusto ko yung sa bookkeeping, medyo maano na ako doon, marunong-runong na. Ang gusto ko yung sa tax Ah, pag oo, kung sa tax yan, marunong na po ako sa bookkeeping oh, ma'am kasi bookkeeper po ako dati eh. very good. Yung sa tax Mm. talaga, ang ima-master mo, ito bawat tax form. Lahat yung 1701 ko medyo O, nangangapa ako dati niyan eh. ito Pero ngayon hindi. opo, Oo, ito, meron dito, pwede mo siyang balik-balikan. Kung purely, opo, opo. paano kung may mix? Kasi sinabi ko, pag may mix, ibig sabihin ng may mix, compensation yan. Pero kung wala, yun ang i-add mo. So, dinidiscuss ko naman siya dito. Ah, sige ma'am. So, ito, But if you like, yun, sabihin mo sa akin. Kasi at least ito, apa, apa. kasi discussion natin to high level, wino-walk through kita. Pero kasi iba-iba kasi yung scenario. Ito, Mhm, pag halimbawa na panood mo yan, ulit-ulitin mo lang. Sabihin mo, mhm. paano nga pala ang application ng 2307? O, di ba? Hindi mo kasi siya araw-araw ginagawa mo siya every quarter. Pero paano? Oo, O, kasi kasi yan eh, minsan lang min, sa sa oo. isang taon. O, minsan lang yan sa isang taon. So, hindi, minsan lang nga yan depende pa kung nakatanggap ka, di ba? O, yun siya. Mhm. Kaya ito yon. Tapos, kunwari, meron pa siyang compensation. So, ito yon. Pero kung wala, ito siya. Mamimili ka. So, ako, kung kahit wala siyang compensation, pwede kang pumunta rito sa mix kasi tipid ka na dito eh. Kung na-discuss ko na rin dito yung may mix, what if meron siyang compensation? Alam mo gagawin mo. Oh. Opo, opo, ma'am. Ganitong gawin mo. So, ito mabubuksan mo siya. Tapos, unli siya. Basta may internet ka. Tapos, bawat ano yan, Mhm. hindi lang yan, baka sabihin mo, oh, ito nga siya, isang video ba yan? Hindi yan isang video. Madaming video to. Step by step. Kasi hindi pwede ilagay ko sa isang video. Unang-una, nakaka-overwhelm sa manonood. Yung pangalawa, Opo, opo. yung bite size lang siya. Kunwari, video for 10 minutes. Okay na, ipahinga mo muna utak mo, tinatry mo ma-remember yon. Pag na-remember mo na Mhm. siya, balikan mo ulit. Ano nga pala yon? Oh, eto maganda rito, meron yung valid, yung may troubleshooting akong ginawa eh. Nung ginagawa ko yung 2307, nag-error. Pinakita ko paano siya dapat i-validate, i-troubleshoot. May ganun eh. Kasi ma'am, pagdating kasi ng niyan, ITR sa April, kinukuha kasi nila yan yung inano mo sa 2307, yung may e-submission. Pag meron yan, pag may 2307, kailangan marunong ka mag-upload sa EAFS. Yung sinasabihan kita. Kaya nga po, opo. Pag hindi ka marunong, actually, mahirap, wala pa ako nakikitang nagtututo sa YouTube ng EAFS kasi ako kasi hindi ko kaya i-mask yung data eh. Nagamit ko talaga yung real data. Pinakita ko lang ano dapat ang expect mo. Pero hindi ko siya pwede isabit kasi demo nga lang yun eh. Opo, So opo. real tin ang nilagay ko doon para mapakita ko na ganyan yung kokopyahin nyo. Yun siya. Opo, opo. So ganun siya, Miss Yulisa. I can share to you itong I can share that to you yung link. Pangalan nito. Yung link no para ma-moment mo na ano ba yung pwede sa aking Ah, sige, ma'am. para makita mo kung ano yung gusto mong promo ang bilin mo. Ayan. Ah, sige po, ma'am. Para
may idea ka, di ba? Teka lang. Opo, opo. Kasi ako rin, hindi ako basta magbebenta, tas feeling ko hindi, alam mo yun, hindi, panganam na, hindi naman siya niya mabe-benefitan kasi, kaya tinatanong ko sino gagamit? Paano mo gagamitin? Tapos kung talagang, ako rin, from time to time, minsan nagbi-video din ako, tinitingnan ko, ano nga pala yung ginawa ko dito? Kasi hindi mo talaga siya matatandaan lahat. Yan, Opo, sinepost ko opo. ang pinakamahirap gawin ba? Kaya nang gumagawa pa ako ng ano niyan, parang hindi ko pa nga nagagawa kasi quarter. Pag VAT, Mhm, mhm. medyo ano siya. So tingnan mo tong course na yan, yung sales course na yan. Sasabihin mo Opo. sa akin ano yung Kung kung magfi-fit anong sa'yo. ano ka. Opo, Oo. opo. Tapos maanuhan mo siya, maisip mo, saan ka mas tipid? I-compare mo yung nilagay ko ron, ano makikita mo. Tapos yun, pag parang webinar siya, pag sa course na yan, mababalik-balikan mo siya. Opo, opo. 'Di ba? Parang, ay, ano nga palang ginawa doon? So, mas mababalikan mo yun. Structured. Kunwari, May paano, may nagpagawa nga sa akin ng FS. Yung ano lang ba, internal. oh, Yung pang ano lang, yung kung kumikita siya o hindi, ganun. oh, Nagpagawa sa akin. that's nice. Mm. Ano lang naman, mga, kumbaga, kung anong mga asset niya, mga na ano Hindi niya, kasi rin yung nila mga, alam yun eh, di ba? Mag-mood mm, keeper ka. Siyempre, alam mo yung asset, cash, receivables, other ganyan, opo, di ba? Pero kasi accounts sa payable, businessman, oo, sa businessman, di nila alam yun eh, di ba? opo, opo, So, ikaw, bookkeeper, at least yun ang advantage mo. Ang kailangan mo talagang pinuhin, i-refine na skills mo sa tax. sa tax ma'am kasi doon na nga mga open cases lagi eh. Yes, dapat sa tax pa lang, turuan mo na sila, o 8%, yung diniscuss ko sa'yo, pag 8%, dapat ipindutin mo dyan yung 8%, tapos dapat i-save mo lang, pero hindi mo lang basta i-save, i-send mo rin. Tapos Opo, magkukuha ka opo, ng kopya, tapos email, opo. hintayin yung, So ano yan? Ganyan yung proseso. Ano to magandang investment to, Yulisa? Maniwala ka sa akin. Opo Kasi, ma'am. oo, Kasi yung sasabihin ko po talaga sa inyo ma'am, kapatid ko may accounting firm siya, doon ako nagtrabaho dati. oh, Kaso ma'am, syempre ano, hindi nagtuturo sa akin. Basta na lang taga-file lang ako, ganun. Pero as an accountancy graduate po kasi ako, oh, may ano ako, may idea ako mm. paano. Eh, yung kapatid mo meron pa ring accounting firm. Oh, hindi naman ako tinuturuan, ma'am. Pagpa-file nga, hindi sa akin binigay, binigay niya doon sa pamangkin ko kasi baka gayahin ko siya. Ginaya ko talaga siya. Umalis na ako sa kanya kasi gawa ng, kumbaga, nakapasa kasi ako ng broker, mag-focus na ako. Ah, Doon ako magfo-focus sa broker. Tapos at the same time, meron akong client. Apat ang client ko. oo. Ano yung broker na yun? So, when you say broker, yung nagbebenta ng Realty lupa. po. Real Lupa. estate broker at saka real estate appraiser din po ako. Pero ibig sabihin, nagbebenta ng lupa. Bahit lupa, kahit Bayad ano, lupa. kondo, lowland, kahit ano Oh, po, oh, farm, beach, ganun. oh. Yung Yung mga 8%, Yulisa, 8%. 8% po ang ano doon, ma'am. Gamitin mo. O, basta hindi abot ng 3. Di ba mga commission yon? Commission. Ma'am, yung may hawak kasi ako, broker siya. Tapos meron siyang ano, educational, yung parang ano, parang school na maliit, Oh, ganun. ina-add, Para bang ina-add na yun. ano, ano Ina-add. pa? Ina-add. Yung broker Opo, niya, yung commission niya, plus dun sa kung ano yung income ng school, ina-add. Opo, ano lang naman ma'am, mga ano lang real estate management lang hawak niya. Mm. Yung magbo-broker ba, gustong mag-broker, yun lang hawak niya. Oo. Ako rin gumagawa nung ano niya, filing. Mm. Every month, every year. Oo. Pero hindi ako gumagawa ng ITR. May tagagawa ako ng ITR. Mm. Yung ITR ang gusto kong malaman para hindi na ako magpagawa sana. Yun ang gusto kong ano. Ganito, ang pwede ko sa yung i-ano, paano ba? Yung ITR kasi mahirap siya ituro eh.
Oo nga po, yun nga rin po. Hindi ko nga ano inaral ko na nga ng inaral, hindi ko masyadong magets yung mga, yung nasa ano. Pero kung ano ma'am, yung tawag doon, yung ate ko kasi siya ang gumagawa ng ITR nila, yung sa mga client namin. Mm. Ano, nagpapaano lang siya sa CPA, yung, di ba, yung nagpapirma Assign. lang, may Mm. ganun lang ang ano niya. Pero siya gumagawa ng ITR. Mm. Magkano charge niya pag Ganun, nagpapagawa ng ITR? nasa 10 yata yun ma'am. 10, no? Mahal naman talaga kasi mahirap gawin. Mahirap gawin yun eh, 10. Mm. Yun ang ano niya, yun ang, pero ako ma'am, nagpapagawa ako sa iba. Bakit di sa kanya? Ah, Bakit di sa kanya? marami na siyang ginagawa ma'am, hindi na niya Marami kaya. marami siyang client? Opo, lalo na korporasyon. Ah, talaga?